Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga mga kapatid. Ako po si Sis Judith Gas from CRC Tanay Daughter Church. Samahan niyo po ako sa ating programang Tinapay mula sa langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin sa magandang balita, Deuteronomy chapter 9 verse 8 hanggang 21. Atin pong basahin at ito po ay may title na Remembering the Rebellion at Mount Horeb. Bible text, Deuteronomy chapter 9 verse 8 hanggang 21. Noong kayo nasa Sinai, ginalit ninyo ng labis si Yahweh at pupuksain na sana niya kayo noon. Nang ako'y umakyat sa bundok at ibinigay niya sa akin ang mga tapyas ng batong kinasusulatan ng kanyang kasunduan sa inyo, nanatili ako roon sa loob ng 40 araw at gabi. Hindi ako kumain ni uminom. Ibinigay niya sa akin ang 2 tapyas ng batong sinulatan niya ng lahat ng kanyang sinabi sa inyo mula sa naglalagablab na apoy nang kayo'y nagkakatipon sa may paanan ng bundok. Pagkalipas ng 40 araw at gabing na pananatili ko sa bundok, ibinigay niya sa akin ang nasabing mga tapyas ng bato. Sinabi ni Yahweh sa akin, tumayo ka at puntahan mo agad ang mga taong pinangungunahan mo sa paglabas sa Ehipto. Sila'y nagpapakasama na. Lumihis sila sa daang itinuro ko sa kanila. Gumawa sila ng imahin at iyon ang sinasamba nila. Sinabi pa sa akin ni Yahweh, talagang matigas ang ulo ng mga taong ito. Hayaan mo akong lipulin sila para mabura na ang alaala nila dito sa lupa at sa iyo na magmumula ang isang bagong bansa na mas malaki at makapangyarihan kaysa sa kanila. Kaya bumaba ako mula sa nagliliyab na bundok. Dala ang 2 tapyas ng bato na kinasusulatan ng kasunduan. Nakita ko ang pagkakasalang ginawa ninyo laban kay Yahweh. Gumawa kayo ng guyang ginto at lumihis sa daang itinuro niya sa inyo. Dahil dito, ibinagsak ko sa lupa ang 2 tapyas ng batong dala ko at nagkadurog-durog iyon sa harapan ninyo. Pagkatapos nagpatira pa ako sa harapan ni Yahweh at sa loob ng 40 araw at gabi hindi ako kumain ni uminom dahil sa mga kasalanan ninyo na labis na ikinagalit ni Yahweh. Natakot ako na baka sa tindi ng galit niya puksain kayo. Mabuti na lamang at pinakinggan niya ako. Galit na galit din siya kay Aaron at ibig na rin niya ito patayin. Kaya nanalangin ako para sa kanya. Pagkatapos kinuha ko ang guyang ginawa ninyo. Sinunog ko ito at dinurog na parang alabok. Saka ko ibinuhos sa batis na nagmumula sa bundok. Ngunit bago pa tayo magpatuloy, tayo'y dumako sa maikling panalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa pagkakataong ito na ipinagkaloob mo sa amin. Kami po ay humihingi ng kalinisan at kapatawaran sa aming pagkakasala at pagkukulang sa inyong harapan. Ngayon pong umaga na ito, bigyan ninyo po kami ng dalisay na puso upang mas lalo kaming lumago sa inyong presensya at maunawaan namin ng inyong magandang balita. Kayo po ang manguna sa araw na ito upang ang lahat ng aming gagawin ay inyong nais na mangyari sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa Deuteronomy chapter 9 verse 8 hanggang 21, ibinahagi ni Moises ang isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng mga Israelita. Partikular ang insidente ng Bintong Guya. Narito ang mga pangunahing punto ng paliwanag ng mga talatang ito. Nilarawan ni Moises ang matinding pagsuway ng mga Israelita sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang pagsamba sa Bintong Guya sa kabila ng mga makapangyarihang himala sa kanilang nasaksihan, tulad ng paglalabas sa kanila mula sa Ehipto. Mabilis silang nagrebelde at tumalikod sa Diyos. Ang pagkilos na ito ay nagpasiklab ng galit ng Diyos na nagpapatunay sa kanilang katigasan ng puso. Ang pagsamba sa Gintong Guya at isang pangunahing halimbawa ng idolatria na lumalabag sa mga utos ng Diyos sa kabila ng mga himalang kanilang naranasan, tulad ng paghahati ng dagat na pula at ang pagkakaloob ng mana, nagpapakita ng kanilang kakulangan ng pananampalataya at tiwala sa Diyos. At ang mga tao ay nagtipon kay Aaron at sinabi sa kanya, buhusan mo kami ng mga Diyos-Diyosan na mangunguna sa atin sapagkat hindi natin alam ang mangyari kay Moises na umakyat sa bundok. Dito makikita ang kanilang kawalang tiwala sa pag-aalinlangan sa liderato ni Moises na nag-uudyok sa kanila na lumikha ng isang Diyos-Diyosan. Ang galit ng Diyos ay nagpatunay sa kanyang kabanalan at ang kanyang pagtawag sa mga tao na maging tapat sa kanya. Ipinapakita dito na ang idolatria ay isa lamang dapat ipag-ingat sa bawat mananampalataya. Pag-alala sa kasalanan, mga talata 11 hanggang 14, sa mga talatang ito nagpatuloy si Moises sa kanyang salaysay kung saan inuutosan siya ng Diyos na sirain ang mga tapyas ng batas sa kanyang ibinigay.
Ang pagkawasak ng mga tapyas ay simbolo ng pagwawalang bahala ng mga tao sa mga utos ng Diyos. Ipinapakita nito ang seryosong epekto ng kanilang kasalanan na nagdulot ng pagkaputol ng kanilang kasunduan sa Diyos. Ang pag-uutos ng Diyos kay Moises na sirain ang mga tapyas ay hindi lamang isang pisikal na pagkilos kundi isang simbolikong pagkilos na nagpapakita ng pagbagsak ng kanilang relasyon sa Diyos. Ang banta ng Diyos na lilipulin ang mga tao dahil sa kanilang katigasan ng ulo ay nagbigay diin sa katotohanan na mayroong mga seryosong kahihinatnan ang kanilang mga desisyon sa mga talatang ito. Ipinapakita ang pangangailangan ng maging mapagpakumbaba at magsisi dahil ang pagtalikod sa Diyos ay nagdadala ng matinding kaparusahan. At sinabi ng Panginoon kay Moises, pumunta ka, bumaba ka sapagkat ang iyong bayan na iyong inilabas mula sa lupain ng Ehipto ay nagpapakasama. Sa talatang ito, malinaw na ipinahayag ng Diyos ang kanyang pagkabahala sa kasalanan ng mga Israelita. Ang pagtalikod nila sa kanya ay nagresulta sa pagkagambala ng kanilang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang mensaheng ito ay dapat maging babala sa mga susunod na henerasyon upang lumayo sa kasalanan at manatiling tapat sa mga utos ng Diyos upang hindi rin sila maparusahan. Ang mga desisyon natin ay may malalim na epekto sa ating relasyon sa Diyos at sa ating kapalaran bilang kanyang bayan. Mga talata 15 hanggang 19, sa mga talatang ito ipinakita ni Moises ang kanyang masidhing panalangin at pag-aayuno bilang pagsasakripisyo para sa bayan ng Israel sa kabila ng kanilang mga kasalanan. Humingi siya ng awa at kapatawaran mula sa Diyos na nagpapakita ng kanyang katapatan at pagmamalasakit sa kanyang mga tao. Ang interseksyon ni Moises ay isang makapangyarihang halimbawa ng pagmamahal at pag-alaala ng isang leader para sa kanyang bayan sa gitna ng matinding galit ng Diyos dahil sa kasalanan ng mga tao. Si Moises ay nananatiling matatag at humiling na huwag ituloy ang parusa. Ipinapakita nito sa kabila ng pagkakamali ng bayan, may puwang pa rin para sa awa at kapatawaran kung magkaroong taos-pusong tagapamagitan. At ako ay nanalangin sa Panginoon sa panahong iyon at sinabi, O Panginoon Diyos, huwag mong ipahamak ang iyong bayan, ang iyong minanang bayan na iyong inilabas sa iyong malaking kapangyarihan at sa iyong makapangyarihang kamay. Deuteronomy 9:26. Sa talatang ito malinaw na ipinahayag ni Moises ang kanyang taos-pusong panalangin, ang kanyang pagsasakripisyo sa pamamagitan ng pag-aayuno at pakikipag-usap sa Diyos ay nagpapakita ng talata ng intercession ang proseso ng paghingi ng tulong at kapatawaran para sa iba. Ang intercession ay isang mahalagang bahagi ng ating pananampalataya na nagtuturo sa atin na tayo ay may responsibilidad hindi lamang sa ating sarili kundi pati na rin sa ating kapwa. Ipinapakita nito na ang mga panalangin ng isang tao ay maaaring magkaroon ng kabuluhang epekto sa kapalaran ng iba, lalo na sa mga panahon ng krisis. Mga talata 20 hanggang 21, sa mga talatang ito inilalarawan ni Moises ang parusa kay Aaron na si Yaring nag-ambag sa paggawa ng gintong kuya. Ang pagwawasak ng ito na ito ni Moises ay inagsilbing simbolo nagpagtanggi sa idolatria at ng pagbabalik sa tunay na pagsamba sa Diyos. Pagkakasangkot ni Aaron sa paggawa ng gintong kuya ay nagpapakita ng kahinaan ng liderato sa gitna ng krisis. Sa pagkasira ng idolo, ipinakita ni Moises ang kanyang matibay na pagtutol sa idolatria na ito sa mga pangunahing kasalanan laban sa Diyos. Ang pagkawasak ng gintong guya ay hindi lamang isang pisikal na pagkilos kundi isang simbolikong hakbang patungo sa pagsisisi at pagbabalik sa tamang landas ng pagsamba sa tunay na Diyos. Pinapakita nito na ang tunay na pagsamba ay nangangailangan ng pagtalikod sa lahat ng anyo ng idolatria na nag-aalis sa atin mula sa relasyon sa Diyos. At aking sinira ang gintong guya na inyong ginawa at pinagsama-sama ko ang mga ito at sinunog ko ito sa apoy at pinagsama-sama ko ang pulbos nito at ibinuhos ko ito sa tubig at ipinainom ko sa mga anak ng Israelita. Deuteronomy 9:21, sa talatang ito inilarawan ni Moises ang kanyang mga aksyon sa paghawak ng gintong guya. Ang pag-amin at pagsisisi ng bayan sa kanilang kasalanan ay nagsimula sa pagkawasak na ito. Ang pagkilos na ito ay nagbibigay diin sa pangangailangan ng mga tao
tao na umalis sa kanilang mga maling gawain at muling lumapit sa Diyos. Ang pagkawasak ng idolarya na iyon ay nagsilbing mahalagang hakbang patungo sa pagpapanumbalik sa kanilang relasyon sa Diyos at nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagkilala sa mga kasalanan at ang pagbabalik sa Kanya. Conclusion, ang mga talatang ito ay nagtuturo ng mahalagang aral tungkol sa pagsisisi, pag-unawa sa mga kahihinatnan ng kasalanan at ang mahalaga ng intercession. Ipinapakita nito na kahit gaano kalala ang pagkakamali ng isang tao o bayan, laging nandiyan ang Diyos na handang magpatawad at tumanggap sa mga humihingi ng tawad. Ang kwento ng gintong buya ay isang mahalagang paalala sa ating lahat na manatiling tapat sa Diyos at iwasan ang mga bagay na naglalayo sa atin sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po sa mga aral na inyong itinuro sa paggabay sa amin habang kami ay nakikinig at nag-aaral ng inyong salita. Naway magamit ng mga aral na ito sa araw-araw naming pamumuhay. Gabayan mo kami muli bukas at muli ninyo dagdagan ang mga aral na ito kasama ng mga pagkakataon at mga biyaya ng panahon. Nais namin na ikaw ang aming mapasalamatan sa biyaya ng karunungan upang ang buong mundo ay gumawa na ayon sa inyong naisin at kami ay mas lalong makilala ka upang ang lahat ay maligtas sa kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang pagiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kami samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga.